Pinagpalang buhay, precious people! Tara, samahan niyo akong mag-celebrate ng aking 28th birthday ngayong araw. Pagkagising ko, naghilamos at nag-toothbrush na lang din ako kasi pupunta kami ngayon ng asawa ko sa palengke. Mamimili kami ng mga ihahanda namin para sa aking munting celebration. Ang totoo niyan, ayaw ko talagang maghanda pero itong asawa ko masyadong mapilit. 2 years din kasi kaming hindi nakapag-celebrate ng birthday ko ng magkasama. So ngayon, gusto niya raw bumawi sa akin at dahil dyan, namili kami ng mga recados para sa mga lulutuin namin ngayong araw. Una naming binili yung giniling na gagamitin namin para sa Shanghai. Syempre, hindi dapat mawala ang Shanghai sa mga celebration. Bumili din kami ng recados para sa lulutuin naming spaghetti kasi hindi ito pwedeng mawala dahil favorite ko ang spaghetti. Namili na din ako dito ng mga recados para sa lulutuin naming sisig tofu. Then bumili din kami ng paa ng manok dahil mamaya magluluto naman kami ng ginataang langka. After namin mabili lahat ng mga kailangan namin para sa mga lulutuin mamaya, dumiretso naman kami para bumili ng cake. Pagkarating namin sa bahay, eto nga at nagagayat na yung pinsan ko ng langka. Sabi ko sa asawa ko, bago kami magluto, kumain na muna kami. At dahil nga marami-rami itong mga lulutuin namin ngayong araw, kailangan namin ng energy para sa maghapon. Maya-maya pa, nagising na din yung kapatid ko at yung pamangkin ko. Happy birthday! You sing a happy birthday. 1, 2, 3, go. Happy birthday. You sing. You sing. O diba, hindi man lang ako kinantahan ng happy birthday. Tumulong na din sa akin yung dalawa kong tita na magawa ng Shanghai. Actually, sila na yung nakatoka sa paggagawa ng Shanghai kasi sila naman ang expert dyan at sila rin naman ang mga number 1 na nagsasharon yan. Tumulong na din si nanay sa pagluluto ng ginataang langka. Hindi na kami bumili ng langka sa palengke kasi meron naman kaming dala galing sa Quezon at yun na lang yung niluto namin. Nakakatuwa nga kasi gumising din ng maaga itong mga tita ko para tulungan ako sa pagpe-prepare ng mga kakainin namin mamaya sa aming celebration. Hindi naman magarbo itong celebration pero ito ang mga handa ngayong araw. Merong Shanghai, spaghetti, carbonara, sisig tofu, meron din dyang maha at saka puto. At syempre, lahat ng yan ay made by yours truly. Inuna ko nang lutuin yung puto and after kong magawa yung pinaka-butter niya, nilagay ko na siya sa mga puto molder at ready na yan para isalang ng around 10 to 15 minutes. By the way, nilagyan ko rin siya ng cheese para mas masarap yung lasa ng ating puto. Kung ikaw ay gagawa ng puto, make sure mo lang na maayos ang pagkakalagay ng mga puto molder sa steamer para maiwasang mag-leak ang puto butter. Pagkatapos maluto nung puto, sinunod ko na ang pagluluto ng maha. Actually, dati nakapag-try na akong magluto ng maha kaya lang epic failed siya. Hindi siya tumigas, kumbaga naging creamy maha siya. But this time, pinag-aralan ko talagang maigi. Sa pagluluto ng maha, pinaghalo-halo ko lang yung coco mama or yung kakanggata, then yung ating evaporada milk, kasunod naman dyan yung condensed milk at huwag kakalimutang lagyan noong mais natin. Yan ang lalong magbibigay ng lasa sa ating maha blanca. And then halu-haluin lang yan, tapos huwag kakalimutang lagyan ng asukal. Kapag kumulo na siya, pwede na nating ilagay yung ating cornstarch. And once na maging thick na yung texture niya, pwede na natin siyang isalin sa ating bilao o kaya naman sa kahit anong lagayan. After magluto ng maha blanca, sinunod ko namang lutuin yung ating spaghetti and carbonara. First up, of course, kailangan nating lutuin yung ating ham at saka yung ating hotdog na magiging ingredient sa ating carbonara. After nun, magisa lang tayo ng butter and then isama natin ang ating sibuyas and carrots. Kapag okay na siya, pwede na nating ilagay yung ating evaporada milk. And then after nun, lalagyan din natin siya ng Nestle cream.
Kapag nailagay na natin yung mga ingredients na yan, haluin lang natin siya and lagyan natin ng pampalasa kagaya ng paminta, magic sarap o kaya naman ng asin. Antayin lang natin kumulo yan and then pag okay na, pwede na nating isama sa ating pasta itong carbonara sauce. Yung naluto ko pala is hindi daw siya gaanong malasa kasi hindi ko siya nilagyan ng maraming asin or magic syrup kasi nga iniiwasan ko rin yung masyadong maraming additives. Sinunod ko na rin ang pagluluto ng sisig tofu. Alam nyo, ang unang beses na nagluto ako nitong sisig tofu is way back 2020, kasagsagan ng pandemic. Yes, dahil sa sobrang boredom ko noon, nanonood ako sa mga YouTube channels, sa mga YouTube videos, and natutunan ko kung paano magluto niyan. Nagluto rin kami ng leeg ng manok dahil yan ang isa sa mga favorite na kainin ng aking husband. At nung naluto na lahat ng putahe, hinain na namin yan dito sa aming munting lamesa. Ito yung nilutong langka ni nanay at ito naman ang regalo ng aking kapatid na Peachy Peachy. Alam nyo kasi, favorite ko talaga itong Peachy Peachy. At dahil gusto naming mas maging masaya itong celebration na to, meron kaming ginawang pakulo ng kapatid ko. Panoorin at pakinggan nyo itong videos na to. Ulit, bago po pumasok, kailangan niyo po sabihin muna ano daw yung hashtag ni Ate Jam niya sa vlog niya. Party! Kayo dalawa. 1, 2, 3, go. Laging maging masaya. Ay, mali! Mali! Hindi makakakain yan! Mali! Mali! O, ikaw! Wala, piliin laging may toyo. Epic fail nga kasi wala miski isa sa kanilang nakakuha ng tamang hashtag sa aking mga vlogs. O diba, hindi ko sure kung talagang nanonood sila ng vlogs ko. Gugutom na ako eh. Ano, tigaw? Love you. Kinantahan na lang din ako ng mga pinsan ko ng happy birthday. O diba, kita nyo kung gaano't katuwa dyan si Tristan. Tumatalon-talon pa siya. Birthday to you! Maligayang kati sa iyong kaarawan. Maligaya, maligaya, maligayang bati. Wish muna, wish. Wish, wish. Na kami. Yahoo! Baby na kami. 1, 2, 3, go! Woo! Yay! Kain na. After nyan, chibuga na! Dumating din si Carla at si Benj at meron pa silang dalang cake. Bago nga sila makapasok dyan, tinanong din sila ng kapatid ko kung ano ba ang hashtag sa vlogs ko. At syempre, as usual, hindi rin nila nasagot ng tama ang tanong. Nagdala rin ng pagkain ang mga in-laws ko. Oh, sayaw. Sayaw ka toyo. Yan, igiling mo ng toyo. Bandang alas 5 ng hapon, dumating na din yung aming mga tropa. Nung kinagabihan na, nagkayayaan lang kami dito sa bahay ng aking tita na mag-video okay at konting salo-salo. Alam nyo, one of my realizations ngayong araw is mas masayang mag-celebrate ng birthday mo kasama ang mga pamilyang totoong nagmamahal sa'yo. Samahan niyo ulit ako sa susunod kong adventure. Hashtag palaging piliing maging masaya. Bye-bye!